Balik po tayo dito sa Metro Manila. Ito po medyo positibo po ito kahit na ganito ang takbo ng panahon. Natuto na raw ang mga taga-Provident Village sa Marikina na labis na nasalanta nung bagyong Ondoy. Mabilisan silang lumikas ng tumaas ang baha kanina. Mula pa rin sa Marikina, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Mike, sa ganitong panahon nga na halos walang tigil ng pagulan na nanariwa talaga ang alaala ng mga taga-Provident Village sa dilubyong kanilang inabot noong 2009 at maging yung pagkakupit ng habagat noong nakarang taon. Kaya naman sa pag-ikot namin kanina sa lugar ay nasaksihan namin ang mabilis na pagligas ng ilang taga-Provident, lalo na yung mga nakatira malapit sa Marikina River. Ang ilan sa mga tricycle na lang sumakay, bit-bit ang ilang mahalagang gamit. Ang iba naman ay sumakay sa mga nag-iikot na sasakyan ng barangay. Karamihan sa kanilang mga bit-bit ay mga personal na gamit na lamang at mga damit na nakasilid na sa mga maleta. Iiwan na lang daw nila ang kanilang mga gamit na ipinwesto na nila sa pinakamataas na bahagi ng kanilang mga bahay. Sabi po nila pagka umabot na ng 18 meters, magbabaha na rito. Oo, ano na pa. 17 meters na daw ron eh. Oo. Marami na ba kayong kapitbahay na umalis na? Yung iba naglipat na sa matataas na lugar. Hanggat maaga, maliwanag pa, pinapaligasan namin sila para mamaya kung tumaas man yung tubig mamayang gabi, hindi na sila mahirapan lumabas pa. So ito, nanunundo na kayo? Opo, nanundo na po kami. Mabilis na yung ginagawang evacuation itong mga residente dito sa St. Teresa Street, dito sa Provident Village dahil tingnan nyo naman, kanina lang ay walang tubig itong lugar na ito. Pero ngayon ay umaagos na yung tubig papunta rito. Dito kami galing kanina, wala pa itong tubig. Pero ilang minuto lang yung lumipas. Eto na, ilang minuto na magmimistulan ng ilog itong kalyang ito. Kaya naman halos lahat ng mga kabahayan dito ay unti-unti nang lumilikas. Nakikita nyo naman yung iba nagtatakbuhan pa para naman hindi na sila abutan pa ng baha rito. Ayon sa mga opisyal ng barangay, kung tutuusin, hindi pa ganun kabilis ang pagtaas ng baha rito kumpara noong Ondoy at habagat noong nakarang taon. Gumagana raw kasi ngayon ang kanilang bago at lumang water pump na siyang nagtatanggal ng baha sa mga kalyang malapit sa Marikina River. Pero sa likan ng tubig sa ilog, hindi na ito kinakaya ng water pump kaya nagbabaha pa rin. Ang ibang residenteng aming nakausap hindi pa lumilikas pero nakamonitor umano sa bilis ng pagtaas ng baha. Gagawin ho ninyo ngayon? Nung last year, hindi kami umalis eh. Kaya ko yung tiya kung umalis na. Oo. Ano ba advice sa inyo ng village? Paalis na ho eh. Panay na ang alarm nila. Ano na lang hinihintay nyo pong sign para umalis? Actually, ito, yung magkaroon ng water dito sa St. Catherine. Yun na lang, then naalis na. Sinisecure ko na lang, tapos patay na lahat yung mga circuit breakers sa loob ng bahay. Natuto na rin ang mga taga-Provident Village na may-ari ng mga sasakyan. Halos lahat ng aming madaan ng bahay kanina ay wala nang lamang sasakyan ng kanilang mga garahe. Marami sa mga sasakyan, pinark nilang sa bukana ng Provident Village, ang pinakamataas na bahagi ng komunidad. Pero ang iba, sa bandang Katipunan para pinark ang kanilang mga sasakyan para iwas baha. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin naman daw minomonitor ng mga kawani ng barangay itong level nga ng tubig sa katabing Marikina River para naman kaagad-agad nila maabisuhan yung kanilang mga kababayang naroon pa rin sa Provident Village sakaling umakyat yung baha at nakastandby na yung kanilang mga rescue boat at mga rubber boats sa bukana ng Provident Village sakaling ang kailangan ng rescue operation. Mike? Kamusta panahon dyan, Rafi, ngayon? Sa ngayon, Mike, ay umuulan na naman dito sa may bahagi ng Marikina pero medyo tagaktak lamang yun na hindi naman talaga yung buhos. Pero ganoon naman talaga yung maghapon, mamaya malalakas at hihina yung ulan dito, Mike. Maraming salamat, Rafi Tima.